Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At ngayon nga po mga ka-review natin, eto matindi to. Martin Romualdez namutla sa naging pasabog ni BP Sara. At former President Rodrigo Roa Duterte, kinalkal na tatagong baho. Yan mga ka-review natin, papatungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo, no? Kung meron man po mula po kay Pinas Balita TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po, Pinas Balita TV. Yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At ito na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po, ano kayang pasabog ito? Ang nakakagulat, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagsalita na buong tapang na dinepensa ng kanyang anak na walang iba kundi si Vice President Inday Sara Duterte Carpio kaugnay sa di umano'y pambabatikos patungkol sa confidential fund, and the Speaker Martin Romualdez ay tila hinamon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mag-liquidate sa pondong ginamit nito. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sa isang pahayag walang pagdadalawang isip at buong tapang na nagsalita ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol sa di umano'y mga paratang na walang sapat na dahilan laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio kaugnay sa confidential fund. Pinayuhan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na huwag na lamang daw tumakbo sa pagka-presidente si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Tama na daw di umano na naging Vice President ito. Saad pa nga ng dating Pangulo, ikaw na ang panga-presidente o ikaw na ang mag-presidente, na tila pinupukol ito kay Speaker Martin Romualdez at approved di umano ito sa kanya, kaya dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte naghamon ng liquidation fund sa lahat para magkaalaman na. Tahasan din sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang pinakabulok na di umanong institusyon sa bansang Pilipinas ay ang Kongreso, dahil wala di umanong limitation ng paggamit ng pork barrel funds. Hindi rin maiwasan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bamatan si Castro at banggitin din di umano nito si Speaker Martin Romualdez na tila binubusog di umano ang kongresista, at sinabi din ito na ipapa-audit ang pagginastos ng Kamara, dahil alam ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noon pa man nang magkasama sila sa Speaker Martin Romualdez na may plano itong tumakbo sa pagkapangulo ng bansang Pilipinas. Kaya naman matapos lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, baka yan ang mga ginawa ng kongresista noong panahon ni former President Duterte. Isang taon pa lang Pangulong Bongbong Marcos government, tapos ang term mo Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hayaan mo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang term. Manahimik ka na muna dahil hindi ka naman pinakialaman sa term mo. Nilustay ang pera ng taong bayan, dapat may audit. So grabe po yung comment na yan, no? Parang binara po ang ating mahal na dating Pangulong Duterte, no? Doon sa wag makialam. Well, anyway, hindi naman si, di ba? Hindi naman si PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, nangingialam, no? Kay PBBM, no? Dito lang kay Romualdez, mga ka-review natin. Kasi, di ba? Ikaw ba naman ngayon, di ba? Anak mo. Anak mo yung sinisiraan sa taong bayan, di ba? Siyempre, pipiyok ka rin kahit papano, di ba mga ka-review natin? Ipagtatanggol mo pa rin yung anak mo. Oh. Di ba? Real talk lang po tayo. Kung may anak ka ngayon na, di ba, kinakastigo, ng mga makabayan black, no? Dahil dito sa
confidential fund na yan, mga ka-review natin, na ginawa pala yan ni Lacson. Nako. Sa bagay, confidential kasi, di ba, pulis nga po itong si Lacson, mga ka-review natin, di ba? Talagang medyo may pagkaano, sekreto itong confidential fund. Kaya nga po, panawagan ng ating mga kababayan, tanggalin lang po yung confidential fund na yan, no? Kung ano yung project, yun po yung ipangalan, wag ng confidential. Kasi, di ba, mag-aano pa rin yung taong bayan, hahanapan pa rin yan ng ng resibo, no? Yung confidential fund na yan. Paano? Kasi confidential. Paano ngayon yan? Di ba? Tanggalin na po yung confidential na yan, kasi meron po tayong transparency, no? Sa sambayan ng Pilipino. Kaya hindi pwede ang mga confidential na mga ganyan, no? Kailangan po nating ipakita sa taong bayan na transparent po ang gobyerno. So yan, mga ka-review natin, na ano lang ako kasi yan sa confidential na word na yan, no? Bakit pa kasi naisip yan na ipangalan, di ba? O pwede may pangalan sa kung anong project yan. O kayo po ba, mga ka-review, hindi po ba kayo na di ba? Hindi po ba kayo nahihiwagaan kung bakit naisip yan ni Lacson? Na confidential fund? Oh, well, anyway, may mga sarili naman tayong opinion, no? Baka isa si Senator Lacson, mga ka-review, di ba? Tinitira nga ngayon siya ni Miss Sas, di ba? O baka isa po si Senator Lacson sa mga nakinabang sa confidential fund na yan, mga ka-review natin, na ginawa niya naman. Well, anyway, mga ka-review natin, balik po tayo dito kaya, no? Kaya, Congressman, Speaker Romualdez, no, mga ka-review, congressman nga, no? So, ayan. Wala pa naman tayong nakita nga congressman na nakulong. Meron na, no? Yung si, mga ka-review natin, di ba may, Congressman Halustos ba yun, mga ka-review? Nakulong yun, So, baka si Romualdez, mga ka-review, ang sumunod kay Congressman Halustos, no, na nakulong nga. Well, anyway, kung mapatunayan naman, di ba, mga ka-review natin, na yung 1.6 billion ginasto sa or nagamit sa nothing, di ba? Oh. Mayroon pa ring laban ang taong bayan, no? Kayo po ba, mga ka-review natin, tatanungin ko lang po kayo, kapag ba napatunayan na itong extraordinary magic fund nila, di ba? Kasi nga po, walang resibo, certification lang, di ba, mga ka-review natin. So, kapag ba napatunayan yung mga congressman na gumamit ng pondong ito, ibinulsa lang. Kasi nga, ililista mo lang. Kapag ba napatunayan, payag po ba kayo na makulong ang mga congressman na gumamit nito? Yung iba nga, di ba, nagko-comment na dapat tanggalin na lahat ng mga congressman na may lahat siguro sila, mga ka-review. Nako po. Well, anyway, mga ka-review, depende po yan sa paggamit nila. So, ito, patuloy po tayo. Panoorin po natin ito. Audit yan, nagpakautang ang gobyerno para gastusin ng basta-basta na lang. Paano nalaman ng tao kung ang ginasta kay walang audit? Pwede lang yan. Go, 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 VP Sara Duterte for President. Walang kwenta ang mga taong Kongres or mga taga-Kongres at sa Senado na bumabatikos kay VP Sara, wala kayong kwenta. Tama si Vice President Inday Sara lang at Pangulong Rodrigo Duterte ang need namin at kayong mga antay. Huwag na kayong umasa, mulat na kami kahit ano pang nakikita nyo si Vice President. Hindi namin pagpapalit kahit sino pang antay na pababatiko sa aming Vice Inday Sara Duterte dahil nakikita namin na tama ginagawa niya para sa Pilipinas at sa mga malasakit ng taong bayan. Lahat. Correct ka, boss, yon CF si Inday Sara. Alam natin kung saan niya ginagamit ang minor ng mga estudyante at mga teacher. Sabi niyo, tinatanong ng taong bayan, hindi naman namin tinatanong kasi alam na namin kung saan niya gagamitin. Kayo na ang tinatanong namin kung saan niyo gagamitin ang confidential fund niyo, Tambalostos at yung 3 Makabayan Block. Saan niyo gagamitin ang mga CF niyo. God bless po. Tanggalin na ang ahas ngayon na huwag ninyong hintayin na kagatin kayo. It's a big shame to Romualdez and other member of the Senate. To early dude, mahiya naman kayo. And quote. Yan tayo eh.
So yan nga po mga ka-review natin. No? Gaya nga po ng sabi ni Senator Subiri sa hearing nila sa Senado, no? Patungkol sa West Philippine Sea mga ka-review. Sabi niya, alam niyo, nagpapasalamat ako na ginanyan ng China dyan sa, sa West Philippine Sea. Kasi nga raw, marami ang naging kaibigan natin, naging alyansa natin, no? Which is true naman po. Kung hindi po nagkaganyan dyan sa West Philippine Sea, hindi po natin malalaman, no? Na pati India pala, di ba? Isingit ko lang po kasi connected po mga ka-review. Tingnan nyo, dito rin naman po, nagpapasalamat naman po tayo kay BP Sara, no? Kasi nga po kung wala po yung confidential fund na yan, na issue, hindi po mauungkat, 'di ba? Yung extraordinary fund ng 'di ba? Ng Congress ng House of Representatives mga ka-review natin. Oh, 'di ba? Ngayon tuloy na may problema silang lahat. Yung mga kongresista. Kasi nga po china-challenge sila ni dating Pangulong Duterte na i-audit, 'di ba? Kasi pera ng bayan 'yan kailangan malaman ng bayan kung saan nyo ginagamit yan. Diba? Maraming salamat po. BP Sara dyan sa sa confidential fund na nag-issue ng Makabayan Block. Ito lang sana mga ka-review natin Hindi sana lalaki itong confidential fund na ito mga ka-review. Kung iba siguro yung nag-propose mga ka-review, hindi yung Makabayan Block, di ba? Kasi pag ganun, ang magiging reaksyon ng tao or magiging comment ng tao constructive, 'di ba? Mga ka-review. Maaring sabihin ng tao na dapat imbestigahan 'yan para sa susunod na hindi na maulit. Pero mga kababayan, no, mga ka-review natin, Makabayan Block po ang nag-propose ng removal ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga po, nagagalit ang taong bayan dahil po dyan sa Makabayan Block kasi alam po nila ng ating mga netizen, ng ating mga ka-review na itong Makabayan Block talagang walang naitutulong sa ating bansa. Ngayon kung kakampihan mo sila mga ka-review natin, maaring supporter ka rin nila. So paano ba yan? Si House Speaker Romualdez sumangayon doon sa kanilang proposal. So ano pong naiisip ninyo mga ka-review natin? Well anyway mga ka-review natin, kung ano man po ang iniisip ninyo, no? May nakulong na pong congressman. Yan. Posible kayang makulong din itong si House Speaker Romualdez. Hindi siguro sa administrasyon ni PBBM kasi pinsang buo ito mga ka-review natin, no? Pero nako, palakpakan po ng taong bayan, si PBBM pag nakulong ito sa administrasyon niya mga ka-review natin. Kasi hindi pa po yung extraordinary fund. Yan, anyway mga ka-review natin, ano man po yung reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan kung ano po ang inyong nararamdaman reaksyon ninyo dito sa balitang ito, no? Yan mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review, no? Huwag pong kalimutang i-subscribe yan, si Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po. Like and share.